Welcome to Donmar TV News Channel. Marisol, may ibinigay bang dahilan ang dalawa sa kanilang pag-withdraw sa darating na halalan? Angela, wala pang ibinibigay na konkretong dahilan ang dalawa, partikular na si Mayor Inday Sara sa kanyang pag-atras. Ngunit sa kanyang Facebook page, sinabi nito na ang kanyang kapatid na si Baste ang tatakbo bilang alkalde ng lungsod sa susunod na halalan. Personal na nagtungo si Vice Mayor Sebastian Baste Duterte sa Comelec office sa Magsaysay Park para mag-withdraw ng kanyang kandidatura bilang vice-alkalde ng Davao City. Kasunod nito ay naghain na rin siya ng kanyang substitution certificate para sa pagka-alkalde. Ayon kay Vice Mayor Baste, sinunod niya lang ang utos ng kanyang kapatid. Alam na din ng buong pamilya ang desisyon ni Mayor Sara. Nasa instructions ako ang mo-withdraw ko, and then karon na mo-file ko as COC, gisunod lang po nako. Pero wala ko maingon kung unsa bagid ang daganan or nabasay daganan. Wala ko maingon. Samantala, si Melchor Kitain Jr. naman ang hahalili kay Baste sa Vice Mayoralty race. Sa kanyang payag sa media, sinabi ni Kitain na hindi umano niya inaasahan ang mga pangyayari at kailan lang niya nabatid ang mga pagbabago sa plano ng magkapatid. Angela, kamakailan lang din ay dalawang presidential ball ang nakapagpulong kay Inday Sara sa Davao. Ito ay sina Ferdinand Bongbong Marcos at Senator Ronald Bato de la Rosa. Inamin ni de la Rosa na pinaalala at kinukumbisi pa rin niya ang presidential daughter na irekonsidera ang pagtakbo bilang presidente. Sa katunayan ay handa aniya siyang magbigay daan sa alkalde sakaling magbago ang isip nito. Yan ang latest mula dito sa Davao. Balik sa iyo, Angela. Marisol, naitanong ba kay Vice Mayor Baste kung nagbigay ba ng dahilan o may posibilidad ba itong pangyayari na ito na maaring tumakbo si Mayor Sara Duterte sa mas mataas na posisyon sa darating na national elections? Angela, hindi nagbigay ng dahilan nga si Mayor Sara sa kanyang dahilan sa pag-atras at wala ding alam si Vice Mayor Sebastian Duterte sa plano ng kanyang kapatid, pero sinunod niya lang utos sa kanyang withdrawal ng kanyang COC bilang Vice Mayor sa Davao. Angela. Kasi kanina nag-withdraw na po bilang kandidato sa pagka-mayor ng Davao City si Mayor Sara. Diba? Nag-withdraw na po kanina. Siyempre, doon sa pag-withdraw ni Mayor Sara, lalagyan natin ito ng mga kuro-kuro. Diba? Opinion. Maaari yung may opinion kayo na hindi tayo nagkakatugmaan. Maaaring meron na akong opinion ngayong gabi. Maaaring may sumang-ayon. Maaaring walang hindi sumang-ayon. Pero, pag-usapan po natin yan. Ano po ang nahalata po ninyo? Kaninang umagang-umaga, nag-withdraw si Vice Mayor Baste Sebastian Duterte bilang kandidato sa pagka-Vice Mayor. Okay? After 1 hour, hindi isang oras, I think mga 2 hours, mga ganon, biglang pumutok sa social media, pumutok sa mga news, biglang nag-withdraw si Mayor Sara Duterte Carpio bilang kandidato sa pagka-mayor ng Davao City. Ano po ang inyong nababasa po dito, mga kapatid? Meron po ba kayong nababasa? Meron po ba kayong espekulasyon? Tandaan niyo po, sinasabi ko nung mga past night, past week, na si Pangulong Duterte malikot ang utak. Natatandaan niyo po yan, di ba? At ilang beses kong pinapaalala sa inyo. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi natin nababasa, hindi natin alam kung ano ang kanyang political strategy. Di po ba, mga kapatid? Hindi natin alam kung ano ang kanyang takbo pagdating sa larangan ng politika. Di po ba? Now, ano pong nababasa? Ito, may nababasa po akong mga comment. BBM Sara, Yahoo! Di ko lang nabasa yung pangalan nung nag-comment.
May mga ganun lang spekulasyon, di po ba? Ito po, uulitin ko po kanina. Kasi sinabi ko kanina sa Facebook Live ko, ay hindi ko po nasabi. Kasi yung kaninang Facebook Live ko, hindi ko po na-download yun sa aking YouTube channel. Ngayon, bibigyan ko po muli kayo ng isang ideya, mga kapatid. Okay? Bibigyan ko po kayo ng isang ideya, ng isang salita na bahala na po kayo ang maglikot ng inyong kaisipan. Okay? Bahala na kayo kung kayo'y malalim ang inyong pag-iisip. Laliman nyo na lang sa sasabihin kong ito. Ito pong sasabihin ko, mga kapatid, kung ako ang nakaupo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kung ako po ay Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ito guys, pwedeng mangyari ito sasabihin ko. Maaaring hindi magkatotoo, maaaring magkatotoo. Likutan nyo lang po utak ninyo, mga kapatid. Likutan nyo lang. Kung ako po si Pangulong Duterte, at ilang buwan na lang, bababa na ako bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Tandaan nyo po ito. Pakinggan nyo po, unawain nyo pong mabuti. At likutan nyo po utak nyo. Kung ako si Pangulong Duterte at Pangulo ng Republika ng Pilipinas at bababa na ako ng mga ilang buwan sa pwesto, titiyakin ko sa sarili ko na bago ako bumaba sa pwesto bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, titiyakin ko na ang uupo ay tunay at katikatiwala at totoong maaasahan ko na hindi ako magagalaw after ng aking panunungkulan bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nababasa niyo po yung sinasabi ko po, mga kapatid. Nababasa niyo po yun. Ngayon, maraming banta sa ating Pangulo. Maraming pananakot na kesyo pag bumaba na raw sa pwesto sa kapangyarihan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay kakasuhan, ipakukulong ng kanyang mga kalaban sa politika. Yun ang gagawin ng akusasyon, mga sinasabi ng kalaban ng administrasyon nito. Ngayon, kung ako ang Pangulo ng bansa, papayagan ko ba na mangyari sa akin yun? Papayagan ko ba na ang papalit sa trono ko ay hindi ko maaasahan? Sa tingin niyo po, papayag ba si Pangulong Duterte? Papayag ba si Senator Bongo na mangyari yun? Papayag ba si Mayor Sara Duterte na mangyayari yun sa kanilang mahal sa buhay? Tayong mga supporter, ang sagot dyan, hindi. Di ba? Hindi tayo papayag na mangyari kay Pangulong Duterte yun. Ngayon, balik tayo sa nangyari kaninang umaga. Balik tayo, mga kapatid. Likutan niyo po itong isip na to, Likutan niyo po. Alam ko po, karamihan na mga nanonood sa akin ay matatalinong tao. Matatalino. Walang Duterte supporter na bobo. Walang DDS supporter na tatanga-tanga. Likutan po natin ang utak natin, mga kapatid. Okay? Sino naman to? Okay. Huwag na muna po kayo mag-text sa aking number, okay? Hindi, ibablock ko yung mga number ninyo. Likutan nyo lang po ang ating mga pag-iisip sa nangyayari ngayon. Likutan nyo po. Senator Bongo nagsalita kanina sa kanyang statement. Ano po ang statement kanina ni Senator Bongo? Babasahin ko po, mga kapatid, Likutan nyo po ang inyong mga kaisipan. Okay? Likutan nyo pa po ng malalim. Ano ang sinabi ni Senator Bongo? Magulo ang politika. Ito ang kandidatura ko bilang Vice Presidente ay maaaring magbago. Di ba? Hindi maiwasan may mga chance na sa politika na sabi ko nga, napakadumi. And then, gustuhin ko mang magsilbi sa inyo bilang Vice Presidente dahil sa kagustuhan
ng ating mahal na Pangulo, kailangan ko pong umiwas. Yan po ang statement kanina ni Senator Christopher Lawrence Bongo. Okay, basahin ko po uli. Malalaman ninyo po yung sa mga darating na araw. Okay, dito, nung napakinggan ko ang sinabi ni Senator Bongo, nung nakita ko po itong mga sinasabi niya, bumilib ako sa mama. Bumilib ako. Humanga ako sa mama. Bakit? Magpaparaya ang si Senator Bongo para kay Mayor Sara. Ang dating sa akin, ganun po ang pananaw ko. Magpaparaya si Senator Bongo sa kanyang kandidatura bilang Vice President ngayong 2022 election. Na pwede naman siya. Kasi kahit matalo si Senator Bongo bilang Vice President, may 3 taon pa siya bilang senador ng ating republika ng bansang ito. Okay? Likutan niyo po ang sinasabi ko mga kapatid. Alam ko po, matatalino kayo. Ipapasok ko rin po dito yung about kay BBM. Okay? Likutan niyo po. Hindi man ako magaling magpaliwanag. Hindi man ako magaling, kagaya ng ibang mga kapatid natin na vlogger, na pulitong magpaliwanag. Pero alam ko po na nagigets ninyo ang mga sinasabi ko. Okay? Balik tayo. Ang sabi nga po ni Senator Bongo, uulitin ko po yung mga sinabi niya. Gustuhin ko man magsilbi sa inyo bilang Vice Presidente dahil sa kagustuhan ng ating mahal na Pangulo, kailangan ko pong umiwas. Narinig niyo po yun? Kailangan niyang umiwas. Sa madaling salita, i-withdraw niya ang kanyang kandidatura bilang Vice Presidente. Okay? I-withdraw niya. I-withdraw niya. Okay. Ibahin natin ang topic natin ngayon. Ibahin natin. Senator Bongbong Marcos, maraming mga spekulasyon, di po ba? Maraming allegation na puro paninira. Hindi natin alam kung totoo o hindi. Okay? Ngayon, maaaring magtandem Sara and then Bongbong Marcos bilang Vice President. Si Sara po, hindi pa po nagdideklara na tatakbo po siya. Hindi pa po nagdideklara si Mayor Sara. Maaari, ito. Kasi si Pangulong Duterte, sabi ko nga natin, at hindi ko naman sabihin sa inyo, alam ninyo si Pangulong Duterte, malikot sa strategy. Hindi natin mahuli yung mama kung ano ang kanyang style, hindi natin mabasa. Hindi natin mabasa yung mama eh. Maaring sinabi niya ngayon nito, nakakala natin seryoso, yung pala, joke lang pala niya yun. Di po ba? Ganun si Pangulong Duterte. Hindi natin masasabi na official kaagad na yun ang kanyang gagawin. Tandaan po natin. Nick Lapos, itong sasagot ko sa iyo, Nick Lapos. Tama, sinabi mo, November 15. Tama ka, sangayon ako sa iyo. Malalaman natin yan. Malalaman natin lahat ng kuro-kuro, lahat ng ating mga haka-haka, matatapos lamang po ito sa November 15, ganap na alas 5:30. Kasi bakit po 5:30 ng hapon? Bakit 5:30? Kasi di po ba ang opisina ng COMELEC o pagpapile ng substitute hanggang alas 5 lamang ng hapon? Di po ba? Ngayon, bigyan na natin hanggang 5:30. Doon, magkakaroon na ang lahat ng ating katanungan, lahat ng ating gustong malaman. Okay? Malalaman natin yan pagdating ng alas 5:30 o November 30. Okay, balik tayo kay BBM. BBM, maraming mga binabato kung ano-anong mga allegation. Di ba? Na alam naman natin, gawa-gawa ito ng mga kalaban sa politika ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Now, number 1 si Senator Bongo, ay si Senator Bongbong Marcos. Number 1, napakalakas ng mama. Totoo, malakas yung mama. Malakas. Malakas ang kanyang kandidatura bilang Pangulo
ngayong 2022. Napakalakas, totoo po yan. Hindi po maikakakila sa publiko yan. Matunog na matunog ang pangalan ni BBM. Matunog. Malakas sa lahat ng usapin. Malakas po si Bongbong Marcos. Granted na po yan. Ganyan din po ang nangyari kay Pangulong Duterte noong 2016 na kinakatakutan ng mga dilawan ngayon. At sigurado ang mga dilawan nagkakandaipot na sa kanilang mga tuwalya, sa kanilang mga sinsilyo, sa kanilang mga pante. Sigurado po yan, nagkakandaipot na ang mga dilawan ngayon. Pero, mas interesado ang kalaban ng administrasyon ngayon at mas interesado ang kalaban ngayon ni Bongbong Marcos kung ano ang strategy ni Pangulong Duterte na gagawin ngayon 2022. Diyan din tayo. Ang sabi nga ganito, alam nyo, ang sabi nga ng isang kaibigan ko, hindi ko na i-mention, isang opisyal to ng militar, itong kaibigan ko to. Mataas din ang ranggo niya doon. Alam mo kung anong sinabi ng kaibigan natin na isang opisyal ng militar? Alam mo ninyo, ang dating ko kay Pangulong Duterte, hindi ko na, totally na-record ko yung sinabi ng general to isang militar, hindi siya PNP. Nasa ano siya, nasa military. Alam niya kung anong sinabi niya sa akin niya. Alam mo ninyo, si PRD, mahirap ispilingin sa galawan ng politika. Sinabi po yun ng general ng militar na kausap ko. Mahirap ispilingin si Pangulong Duterte ninyo. Parang ganito ninyo yan Nahuli na namin yung kriminal, ayaw kumanta at may kinakanta pero binubugbog pa rin namin, pinapahirapan namin. Nakita na namin yung kriminal na nahuli namin, tawag nito, torture na yung kriminal. Hindi pa rin alam nung gagawin ng kriminal kung ano ang susunod na pagpapahirap na pwedeng gawin namin sa kanya. Ganun ang sinabi ng general na kausap ko kanina. Ganun po. Alam mo ninyo, yung mga kalaban ng administrasyon, parang ang tingin ni Pangulong Duterte, kriminal. Bakit? Tinutorture ni Pangulong Duterte ang mga isip, utak ng kalaban sa politika. Kaya naman yung mga politiko na kalaban ni Pangulong Duterte, nagkakantaran-taranta na. Tarantang-taranta na. Oo. At ngayon ito pa, magkisikwi lang po tayo May mga kilala po akong politiko personal na malalapit sa Liberal Party. Putang ina, alam nyo kung anong ginagawa na ngayon? BBM! BBM na ang sinisigaw ng mga putang ina. Talagang balingbingan ngayon, mga kapatid. Uso talaga ng mga balingbing ngayon. Ultimo sa loob ng DDS, sa loob ng Duterte Group. Mga kilala ko, na Duterte supporter. Aba ngayon, BBM na. At may nakita pa ako, Lenny, naku po, baka Lenny Robredo na rin yung isang matandang pangalan ako. Alam nyo kung anong pangalan ng isa na Duterte supporter yung putang inang yun? Alam nyo kung anong pangalan? Jun. G-U-N. Naku po. Borna! Hindi ko natutugtong, basta't sinabi ko, ang pangalan na DBS supporter ito dati, John Borna! Dugtungan nyo na lang, saan nakakakilala kay John? Dugtungan nyo na lang, bahala na kayo magdugtong kung sinong John Borna